Okay, again, good morning, grade 7 Bayabas and grade 7 Manga. So, welcome to our class, our AP class. Okay, so bago tayo magsimula mga anak is, magkaroon muna tayo ng balik-aral. So, ano ba yung pinag-aralan natin last time? Anyone? Pwede po sumagot. Ano yung pinag-aralan natin last time? Tungkol po sa Asya, anyone? ma'am. Tungkol Ma'am, sa Asya. Asya, particular na ano yung pinag-aralan natin na patungkol sa Asya? Ma'am, ako. Sige po. Ma'am, yung suliranin pang kapaligiran ng mga tayo. Okay, very good. So, pinag-aralan natin yung mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa Asya. So, ngayong araw naman, ang ating paksa ay kahulugan ng ecological balance, mga batas, institusyon at programa sa Pilipinas na nangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal, at mga paraan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal. At narito naman po yung layunin natin ngayong araw. So, natutukoy ang kahulugan ng timbang na kalagayan ng ekologiko or ng ecological balance. Naiisa-isa ang mga programa sa Pilipinas na nangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal. At natutukoy ang iba't ibang paraan sa pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal. And lastly po, na ipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon sa pamamagitan ng paggawa ng poster. Okay, so mag-start na po tayo. Okay, so define muna natin kung ano ba yung ecological balance. Okay, so ito ay tumutukoy sa maayos na pakikipag-ugnayan ng lahat ng mga organismo sa kapaligiran na kanyang ginagalawan. So, di ba, ecological balance is nadidiscuss ninyo sa science kung saan merong nangyayaring cycle. Okay? So, halimbawa, ang mga tao, kailangan natin yung trees, okay, para meron tayong malanghap na fresh na hangin. Gayon din naman ang tawag dito, ang mga hayop, kailangan rin nila ang mga puno or ang kagubatan para meron silang matirahan. So, kailangan merong balance na paggamit sa nature at sa tao. Kasi, di ba, once na napapabayaan natin yung kalikasan or yung ating nature, binabalikan rin tayo nito sa pamamagitan nga or sa paraan na nagkakaroon ng mga suliraning pangkapaligiran. So, di ba sabi nga, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa'yo. Parang ganun din yung motto ng ating nature. Kung hindi mo aalagaan ng maayos ang nature, ang ibabalik nito sa'yo ay hindi rin maganda. Okay. So, next, tatalakayin naman natin yung mga batas, institusyon, or mga programa sa Pilipinas na nangangalaga sa timbang na kalagayang ekologikal. So, ano-ano ba yon? Okay? So, una is yung kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman or yung DNR. So, sila yung responsable sa pagkontrol at pamamahala ng eksplorasyon, pagpapaunlad at pagkakaroon ng maayos na paggamit at pananatili ng likas na yaman sa ating bansa. So, di ba kapag merong mga illegal loggers, sila yung responsible para magbigay ng parusa sa mga tao na yon. So, sila yung merong kapangyarihan para tawag dito, para mas mapaunlad pa yung mga likas na yaman. So, sila yung nangangalaga. So, if ever na merong mga subdivisions or mga kagubatan na ginagawa na ng subdivision, no, so, di ba, nagiging responsible din sila doon kasi dapat merong permit ng DNR kung pwede ba talagang gawing subdivision yung kagubatan na yun. Kasi once na ang isang kagubatan is gawing subdivision, maraming mga hayop, mga tao or mga nilalang sa gubat yung mawawala ng tirahan at syempre mauubos din yung mga puno. Okay, next.
yung tinatawag na ecotourism. So, yung layunin naman ng ecotourism is, ganito yung mangyayari dito. So, meron silang kukunin ng mga tao na mahilig mag-travel, mahilig sa nature. Then, pupunta sila sa mga lugar na sabihin na natin, hindi pa talaga napupuntahan ng mga tao. So, ibig sabihin, nasa liblib siya. And then, i-explain nila doon yung kahalagahan sa pagpapanatili ng isang lugar na yon. And then, ito, layunin nito na turuan ang mga manlalakbay na makilahok o magbigay ng pondo para sa konserbasyon ng ekolohiya. So, paano nila makukumbinse yung mga travelers na magbigay ng pondo, magbigay ng pera para makonserve yung ecology? So, ipapakita nila yung mga places na talaga namang magaganda na dapat na i-conserve. So, ayun yung purpose ng ecotourism. The next, yung tinatawag na green peace. So, layunin naman ng organisasyon na ito na masigurong ang ating mundo ay ligtas pa rin upang tirahan ng mga susunod na henerasyon. So, 'di ba kasi sabi nga nila, ano na lang kaya yung magiging atmosphere, ano na lang kaya yung magiging kagigis ng mundo ng mga susunod na henerasyon kung hindi natin aalagaan yung kalikasan or yung kapaligiran natin ngayon. So, yung Greenpeace, ito yung organization kung saan sinesecure nila na in the near future, makakalangha pa rin ng sariwang hangin yung mga susunod na henerasyon. Yung mga anak nyo, yung anak ng anak nyo, okay? So, ganon. Next. So, ang Republic Act 9003 or yung Ecological Solid Waste Management Act of 2001. So, di ba, familiar naman na tayo dito. So, ito yung kung saan yung mga solid waste natin is kailangan dinidispose natin ng maayos. Kaya nga, di ba, laging merong mga programa bawat barangay na merong araw ng pagkolekta ng basura. So, isa yun sa paraan para magkaroon ng proper waste disposal ng mga solid waste. The next, Republic Act 8749 or yung Clean Air Act. So, ito naman yung batas kung saan pinapanukala nila na or hinihikayat nila yung mga tao na magkaroon tayo ng syempre sariwang hangin, ng malinis na hangin. So, 'di ba, marami kasi na talaga naman yung mga usok na binubuga ng mga sasakyan is sobrang itim na. So, hindi siya healthy para sa nature. So, kagaya nga ng diniscuss natin last time or last week, 'di ba, yung mga usok na sasakyan is nagiging pollution or dagdag sa polusyon sa hangin at hindi ito maganda para sa kalusugan ng mga taong makakalanghap nito. Okay. Then next naman po is yung United Nations Environment Program. So, ito po yung logo nun. So, ano ba yung purpose nito? Ano ba yung layunin? Bakit mayroong United Nations Environment Program? So, layunin po nito na tulungan po yung mga umuunlad na bansa para turuan sila kung paano mako-conserve, paano mapapanatili yung kalinisan sa isang bansa. Kasi 'di ba mga anak, habang umuunlad ang isang bansa, nakakalimutan nila na kailangan rin nilang alagaan yung kapaligiran. Kasi ang pag-unlad ng isang bansa is kaagapay nito yung pagtatayo ng mga buildings. Syempre, maraming investors, kailangan ng factories, ganyan. So, dahil doon, nakakaapekto ito sa kapaligiran. So, yung United Nations Environment Program, hinihikayat or binibigyan nila ng tip, binibigyan nila ng mga payo, advices, strategies kung paano hindi naman malaleft behind yung kalikasan. Same as with Asia Pacific Conference on Climate Change. So, dito naman, itong conference naman na ginagawa na to, nagtutulong-tulong yung mga bansa sa Asia na mapanatili yung pagkakaroon ng maayos maayos na pangangalaga sa kapaligiran. So, parehas lang po yan ito. Pero ito kasing Asia Pacific Conference, ginaganap siya ng mga bansa sa Asia. Nagtutulong-tulong sila. Ano ba yung dapat na gawin para mapanatili yung maayos na kapaligiran para hindi na-apekto yung kapaligiran? Okay. The next.
Ito po, yung iba't ibang paraan or iba pang paraan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ecological. So, ano-ano pa kaya? Bukod doon sa mga programa, sa mga batas na minsan 'di ba talaga aminin naman natin sa sarili natin na minsan nagiging source ka rin kung bakit nagkakaroon ng mga kalat, kung bakit nagkakaroon ng basura. Yung simpleng pagtatapon mo ng candy sa kanal or sa kalsada is nagiging isang source na yan para magkaroon ng solid waste na problema, okay? Then, eto po, ano pa kaya yung ibang paraan? Baka may iba pang way para makatulong tayo, para makonserve natin yung ating nature. So, una, hindi pagsasagawa ng sistemang kaingin or yung kaingin system. So, ano ba yung kaingin system? Yung pagsusunog po ng kagubatan. Okay, so 'di ba natalakay natin 'yan last week. So, kapag sinusunog nila yung kagubatan, syempre mawawala na yung mga puno, magkakaroon pa or magkakaroon pa ng contribution yung usok na mula doon sa pagsusunog sa pollution sa hangin. So, if hindi gagawin ng mga tao yung sistemang kaingin, syempre, mako-conserve yung kagubatan, hindi makakapag-contribute ng pollution sa hangin. Gayon din po yung hindi pagsusunog ng mga di natutunaw na basura. So, ayan. Pero kasi yung nasa picture ng mga dahon kasi yan, okay? So, kapag kasi nagsusunog tayo, so nakaka-apekto po yan sa ating kapaligiran. Hindi lang sa kapaligiran, pati na rin po sa mga tao na nakakalanghap ng usok. Okay, next. Ano pa, yung hindi paggamit ng mga produktong mataas ang chlorofluorocarbon or CFC. So, di ba yung paggamit ng spray net? So, yan, isa yan sa merong CFC. Gayon din po pagka nagbubukas tayo ng refrigerator. And yung mga gas and mga aerosols, okay? So, nagiging or meron silang CFC kung saan nakakaapekto ito lalo na sa ating ozone layer. The next po, ito yung para mapangalagaan natin is yung pagtatanim ng mga puno, which is kailangan naman talaga. So, di ba merong mga clubs, merong mga school organization na ito talaga yung isang layunin dati. So, dati di ba nung wala pang pandemic, yung mga nung college kami, so ang ginawa nung organization namin, yung higher years sa amin, nagtanim sila ng mga puno. Okay, so doon sa simpleng action na yon, makakatulong na para ma-conserve natin yung ating kalikasan. Sa gayon din po makakatulong tayo para meron pa rin, masecure natin yung future na mga bata na henerasyon na meron pa silang malalanghap na fresh na hangin. At syempre, yung pagpili sa mga punong puputulin. So, meron naman talagang pwedeng putulin na puno, lalo na yung mga matatanda na. So, pero kasi, once na bata pa yung puno, dapat hindi pa yung pinuputol kasi imbis na marami pa siyang matutulungan na tao, marami pa siyang masisave na tao, hindi na dahil nga bata pa lang siya, pinuputol na siya. At syempre, di ba, sabi nga nila, kapag pumutol ka ng isang puno, dapat magtanim ka ng 10 puno na kapalit noon. Kasi, hindi naman po yun, hindi ka naman sure kung yung isang punong itatanim mo is mabubuhay. So, the more, the merrier. Okay.